Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Ngunit ang kwento natin ngayon ay hindi nagsisimula sa saya. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong inaasahan mong poprotekta sa iyo. Paano ka babangon kung ang mismong pamilya mo ang siyang nagpabagsak sa iyo? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng inagawan ng lahat, maliban sa isang bagay na hindi kayang nakawin ni numan, ang kanyang karangalan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Sa unang kabanata, ang gabi ng paglimot. Huminto ang pagpatak ng luha ni Diwa, kasabay ng huling pag-click ng bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga sikatuna. Para iyong huling paghatol, isang tuldok na nagwakas sa 28 taon ng kanyang buhay bilang isang anak, isang tagapagmana. Wala nang luhang pumapatak, naubos na kanina pa. Sa loob ng silid-aklatan kung saan ang kanyang amang si Don Alfonso, sa harap ng buong pamilya, ay nagbitiw ng mga salitang mas matalim pa sa anumang patalim. Mula sa araw na ito, hindi na kita anak, hindi ka na isang sikatuna. Ang kasalanan niya, ang paglalantad sa katotohanan, ang pagbubulgar sa maanumalyang kontrata na pinasok ng kanyang pinsang si Rico, isang pandaraya na dudungis sa pangalan ng kanilang angkan. Inakala niyang tama ang ginawa niya. Ngunit sa mundo ng mayayaman, ang katotohanan ay isang kasalanan kapag nabubulgar. Ngayon, heto siya. Nakatayo sa ilalim ng rumaragasang ulan, basang-basa. Yakap ang nag-iisang maleta na naglalaman ng mga damit at ilang piraso ng kanyang pangarap. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang damit, ngunit wala na itong panama sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Isang panlalamig na dulot ng pagtatakwil, hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang matatawagan. Ang mga kaibigang nakilala niya ay mga kaibigan ng pamilya. Sa isang iglap, para siyang isang dayuhan sa sarili niyang mundo. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging malabong mga bilog sa kanyang paningin dahil sa luhang muling namumuo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang bar na may simpleng signboard, dapit hapon. Tagong-tago sa isang eskinita, malayo sa mga sosyal na lugar na dati niyang pinupuntahan. Pumasok siya, hindi para maghanap ng kasiyahan, kundi para maghanap ng kanlungan. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan pwede siyang maging wala. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi ng bar kung saan kaunti lang ang ilaw. Whiskey? Sabi niya sa bartender. Hindi man lang ito tinitingnan. Double. Ang unang lagok ay mapait. Kasimpait ng kanyang sinapit. Ngunit sa pangalawa at pangatlong lagok, nagsimulang mamanhid ang sakit. Ang matinding kirot ay naging isang malabong kirot na lang. Inubos niya ang laman ng baso at humingi pa ng isa. Habang tinutungga niya ang pangatlong baso, isang anino ang tumabi sa kanya sa bar counter. Hindi niya ito pinansin. Wala siyang pakialam sa mundo. Mukhang mas mabigat pa sa ulan ang dala mo. Isang malalim at mahinahong boses ang nagsalita. Napalingon si Diwa, isang lalaki. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito dahil sa dilim, pero nakita niya ang matangos nitong ilong at ang matigas na linya ng panga nito. Nakasuot ito ng mamahaling coat na bahagyang nabasa rin ng ulan. Hindi sumagot si Diwa. Muli siyang uminom. Hayaan mo akong hulaan, patuloy ng lalaki. Masamang araw? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwa. Masamang araw? Kulang ang salitang yan para ilarawan ang impyernong ito. Hindi na muling nagsalita ang lalaki. Sa halip, sumenyas ito sa bartender. Bigyan mo rin ako ng iniinom niya. Tahimik silang uminom, magkatabi. Walang pangalan. Walang tanong tungkol sa trabaho o pamilya. Tanging ang tunog lang ng yelo sa kanilang mga baso
at ang malungkot na jazz music sa loob ng bar ang maririnig. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Diwa ang isang kakaibang ginhawa. Ang presensya ng isang estranghero na walang alam sa kanyang pagkatao ay isang uri ng kalayaan. Hindi niya alam kung ilang baso na ang naubos nila. Ang alam niya lang, ang mundo niya ay nagsimulang umikot ng kaunti at ang sakit sa puso niya ay napalitan ng isang mapanganib na kapangahasan. Gusto kong makalimot, bulong ni Diwa. Halos sa sarili na lang niya. Narinig siya ng lalaki. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at sa unang pagkakataon, sa ilalim ng tama ng ilaw, nakita niya ang mga mata nito. Malalim, malungkot. Para bang may sarili ring bigat na dinadala. Ako rin, sagot nito sa mahinang boses. Tumayo ang lalaki at inilahad ang kamay nito. Hindi ito nagsalita. Isang paanyaya lang yon na walang kasamang pangako. Hinawakan ni Diwa ang kamay nito. Mainit, matatag. Sa gabing iyon, kailangan niya ng init. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Tumayo siya at sumama sa paglabas nito ng bar. Ang ulan ay ambon na lamang. Hindi na mahalaga kung saan sila pupunta. Ang mahalaga, para sa gabing ito, hindi siya nag-iisa. Hindi ito pag-ibig. Hindi rin ito pagnanasa. Ito ay paglimot. Isang desperadong pagtakas mula sa isang masakit na katotohanan sa mga bisig ng isang estrangherong katulad niyang gustong makalimot. Nagising si Diwa sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang ulo niya. Dahan-dahan siyang bumangon at napagtantong na sa isang hindi pamilyar na hotel room siya. Malinis, moderno. Lumingon siya sa paligid. Wala na ang lalaki. Sa ibabaw ng bedside table, may isang baso ng tubig at 2 tableta ng gamot para sa sakit ng ulo. Sa tabi nito, may isang note. Hindi note. Resibo lang ng hotel. Nakalagay na fully paid. Wala siyang iniwang pangalan. Walang numero, walang bakas. Para siyang isang panaginip, isang multo sa gabi ng kanyang paglimot. Naiwan si Diang mag-isa. Kaharap ang umaga at ang katotohanang kahit anong takas ang gawin na niya, kailangan niyang harapin ang bukas ng mag-isa. 3 buwan na ang lumipas. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang pilat sa puso ni Diwa na marahil ay hindi na tuluyang maghihilom. Ngunit hindi na ito ang uri ng sakit na nakakaparalisa. Ito na ngayon ay isang paalala. Isang paalala sa kanyang pinagdaanan at isang gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Mula sa malapalasyong mansyon ng mga sikatuna, ang mundo niya ngayon ay isang maliit na apartment sa isang simpleng lugar sa Quezon City. Ang mga kasambahay ay napalitan ng sarili niyang mga kamay sa paglalaba at pagluluto. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay napalitan ng pagsakay sa MRT at jeep. Ngunit sa kabila ng lahat ng nawala, may isang bagay siyang natagpuan. Kalayaan. Kalayaan mula sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Kalayaan mula sa ginintuang hawla. Sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana na nagsisilbing kainan at workspace niya, nakakalat ang mga tracing paper at lapis. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento, ay ngayon muling gumuguhit, lumilikha. Bawat linya, bawat kurba sa papel ay isang hakbang palayo sa mapait na nakaraan at isang hakbang palapit sa pangarap na siya mismo ang bubuo. Isang hapon, habang nag-i-scroll siya sa isang job hunting website, isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Arkitektura Sinagtala. Hiring, Junior Architect. Napaupo siya ng tuwid. Ang Arkitektura Sinagtala. Hindi lang ito isang ordinaryong kumpanya. Ito ang pinakatanyag na architectural firm sa buong bansa. Kilala sa kanilang mga makabago at napapanahong disenyo. Ang makapasok dito ay parang panalo sa loto para sa sinumang arkitekto. Nag-alinlangan siya. Ang apelyido niyang Sikatuna ay parehong susi at sumpa.
Baka isipin ng mga tao na gagamitin niya ang koneksyon. Pero ano pa bang koneksyon ang meron siya? Wala na. Itinakwil na siya. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Sa kanyang resume at portfolio, inalis niya ang lahat ng pagkakakilanlan sa Sikatuna Holdings. Ang mga proyektong idinisenyo niya, kabilang ang mga sikat na gusali ng Le Merced, ay iniharap niya bilang personal portfolio, walang pangalan ng kliyente. Tanging ang mga larawan at blueprint lang ng kanyang mga gawa. Hahayaan kong ang gawa ko ang magsalita para sa akin. Bulong niya sa sarili. Habang pinipindot ang send button, ilang linggo ang lumipas. Halos nawalan na siya ng pag-asa ng isang email ang dumating. Dear Miss Diwa Sikatuna, we would like to invite you for an interview. Hindi niya napigilan ang mapatalon sa tuwa. Isang pagkakataon. Ito na ang hinihintay niya. Ang araw ng interview ay puno ng kaba. Sa loob ng isang malaking conference room, kaharap niya ang 3 tao. Ang isa ay isang matandang babae mula sa HR. Ang isa ay isang senior architect. At ang huli ay isang lalaking nasa mid-30s, may matalinong mga mata at isang nangiti na tila laging may gustong sabihin. Ipinakilala siya bilang si Architect Liwanag Wag Ocampo, ang co-founder at chief design officer ng kumpanya. Your portfolio is impressive, Mrs. Sikatuna, sabi ni Architect Ocampo habang binubuklat ang mga pahina. Pero walang mga pangalan ng kliyente, walang mga reference. Bakit? Huminga ng malalim si Diwa. Because I want to be hired based on my skills, not on my past connections. I want to start fresh. Tinitigan siya ng matagal ni Architect Ocampo. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumango ito. Fair enough. Explain to me your design philosophy for this one. Ang sumunod na oras ay isang matinding pagsubok sa kanyang kaalaman. Binusisi ang bawat detalye ng kanyang mga gawa. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Diwa ang sigla. Ito ang mundo niya. Ito ang buhay niya. At sa harap ng mga taong nakakaintindi sa kanyang sining, naramdaman niyang muli siyang nabuhay. Isang linggo pagkatapos ng interview, dumating ang email na nagpabago sa lahat. Congratulations, Mrs. Sikatuna. Welcome to Arkitektura Sinagtala. Naiyak si Diwa habang binabasa ang mga salitang iyon. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Ang unang tagumpay na siya lang ang gumawa. Ang unang hakbang sa kanyang bagong simula. Ang unang araw niya sa trabaho ay parang isang panaginip. Ang opisina ng arkitektura, Sinagtala, ay isang obra maestra. Minimalist, puno ng liwanag, at bawat sulok ay sumisigaw ng pagkamalikhain. Sinalubong siya ng HR at ipinakilala sa kanyang team. Ang lahat ay palakaibigan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang bahagi siya ng isang bagay na mas malaki. Diwa, gusto ka raw makilala ng mga CEO, sabi ng kanyang department head. Tumango siya, pinipigilan ang pananabik. Ang mga nagtatag ng arkitektura, Sinagtala, ay mga alamat sa industriya. Ang makilala sila ng personal ay isang malaking karangalan. Dinala siya sa isang malaking opisina sa pinakatuktok ng gusali na may glass walls na tanaw ang buong syudad. Nakita niya si Architect Liwanag Ocampo na nakatayo, nakangiti. Sa tabi nito, may isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa bintana. "Lakan, she's here," sabi ni Architect Ocampo. "This is our new architect, Diwa Sikatuna." Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang pag-ikot ng mundo ni Diwa ay tila huminto. Ang matangos na ilong, ang matigas na linya ng panga, ang malalalim na mga matang iyon na nakita niya sa dilim ng Dapit Hapon Bar. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. "Miss Sikatuna," sabi ni Liwanag. Walang kamalay-malay sa tensyon na biglang bumalot sa silid.
Meet our President and CEO, Lakan Magdiwang. Naglahad ng kamay si Lakan. Ang kanyang mukha ay kalmado, profesional. Walang bahid ng anumang pagkakilala, ngunit ang mga mata niya. May isang kislap doon, isang kislap na nagsasabing hindi rin niya nakalimutan ang gabing iyon. Ang estranghero sa gabi ng kanyang paglimot, ang lalaking kasama niya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, ay ang bago niyang boss. Sa sandaling humarap si Lakan Magdiwang at nakita ang babaeng nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina, isang pader na yelo ang agad niyang itinayo sa paligid ng kanyang emosyon. Ngunit sa likod ng pader na yon, ang isip niya ay nag-uunahan, Diwa Sikatuna. Nang una niyang makita ang pangalan sa listahan ng mga aplikante, kinailangan niyang basahin iyon ng 3 beses, Sikatuna. Isang apelyidong kasing bigat ng ginto at kasing sikat ng araw. Ngunit ang larawan sa resume, iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Iyon ang mukha ng babaeng nakasama niya sa dapit hapon, ang mukhang puno ng sakit at pag-abandona. Agad niyang tinawagan si Liwanag. "Wag, have you seen the portfolio of Diwa Sikatuna?" Tanong niya sa telepono. Sinisikap na maging kaswalang boses. "Yes, just finished reviewing it. Lakan, this is raw, undeniable talent. I mean, the lines, the spatial awareness, it's genius. Why she's applying for a junior position is beyond me. We should hire her. Yesterday." Natahimik si Lakan. Ito ang kinatatakutan niya. Ang talento ni Diwa ay hindi mapagkakaila. Ngunit ang komplikasyon, she's a Sikatuna, mahinang sabi ni Lakan. So what? Magaling siya. End of story. Unless, may alam ka na hindi ko alam? Hindi sumagot si Lakan. Hindi niya kayang sabihin. Ang gabing iyon ay isang kahinaan, isang sandali ng pagtakas na hindi dapat nangyari. At ngayon, ang kahinaang iyon ay naglalakad patungo sa kanyang opisina. Kaya't nang inilahad niya ang kanyang kamay, "Welcome to Arkitektura," sinagtala. "Miss Sikatuna." Ang boses niya ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bahid ng pagkakilala. Ito na ang dapat. Professional. Malayo. Ngunit habang tinititigan niya ang pagkabigla sa mga mata ni Diwa, alam niyang hindi magiging madali. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Lakan na ituring si Diwa bilang isang ordinaryong empleyado. Ngunit hindi niya mapigilang obserbahan ito mula sa malayo. Nakikita niya ang determinasyon nito, ang pagbuhos ng buong sarili sa bawat trabaho, gaano man kaliit. Nakikita niya ang isang babaeng desperadong patunayan ang kanyang sarili, malayo sa anino ng kanyang pamilya. At doon nagsimulang mag-ugat ang kanyang pag-aalala. Isang hapon, ipinatawag niya si Liwanag sa kanyang opisina. "The San Mateo Project," sabi ni Lakan habang nakatingin sa mga blueprint. "I want to give it to Sikatuna." Napaangat ng kilay si Liwanag. "The San Mateo Commercial Complex? Lakan, that's a major project. We usually assign that to our senior architects. She's been here for what, 2 weeks? I've seen her initial drafts for the lobby renovation. She has the vision for it," git ni Lakan. "May tiwala ako sa kakayahan niya, Lakan. Ang tanong ko, sigurado ka ba rito?" Tinitigan ni Liwanag ang kaibigan. "This could get complicated. Alam mo ang ugali ng mga tao dito? They will talk. Let them talk. Talent should be rewarded, not stifled by seniority." Malamig na sagot ni Lakan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may iba pang dahilan. Gusto niyang bigyan si Diwa ng pagkakataon. Isang malaking pagkakataon para agad siyang umangat, para hindi na siya mahirapan pa. In a way, he was trying to fix her broken world. Ang desisyon ay lumikha ng mga alon sa opisina, gaya ng inaasahan, mga bulungan sa pantry, mga tinginan sa pasilyo. Nakarating iyon kay Diwa. At nakita ni Lakan ang epekto nito sa kanya. Ang dati puno ng pag-asang mga mata ay nabahira ng pag-aalinlangan. Sinubukan siyang kausapin ni Diwa isang gabi.
nang paalis na ang lahat. Mr. Magdiwang, sabi nito. Nakatayo sa may pintuan ng opisina niya. Lakan is fine, sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa computer screen. Lakan, I appreciate the trust you've given me with the San Mateo project, but I can't help but feel that, nag-atubili ito, that you don't deserve it? Putol niya sa sasabihin nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Your initial studies say otherwise. The project is yours because you are the best person for the job. That's all there is to it. Ang lamig sa kanyang boses ay epektibong pumutol sa anumang pag-uusap. Tumango lang si Diwa at tahimik na umalis. Napasabunot si Lakan sa kanyang buhok nang mag-isa na lang siya. Bakit niya ginagawa ito? Bakit hindi niya masabi ang totoo? Na nakita niya ang portfolio nito bago pa man ang interview. Na talagang humanga siya, na walang kinalaman ng gabi sa dapit hapon sa desisyon niya. Dahil ang pagsasabi niyon ay pag-amin na mayroon ngang gabi sa dapit hapon at iyon ay isang pinto na ayaw niyang buksan. Kinagabihan, habang pauwi na siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Hello? Diwa si Katuna. Kamusta na ang pagiging taksil, pinsan? Napahinto sa paglalakad si Lakan. Ang boses ay pamilyar. Rico Valencia. Narinig na niya ito dati sa mga business functions. Alam kong nagtatrabaho ka na sa arkitektura sinagtala. Ang galing mo talagang mang-akit ng mga CEO, ano? Tandaan mo to, Diwa. Kahit saan ka magtago, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Ang isang si Katuna ay hindi nagtatrabaho para sa iba. At ang isang taksil ay walang lugar saan man. Binabaan siya ng telepono. Isang matinding galit ang biglang kumulo sa loob ni Lakan. Ang banta ni Rico ay hindi biro. Gagamitin nito ang lahat ng kapangyarihan ng si Katuna Holdings para sirain si Diwa. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Lakan. Hindi niya hahayaang masira ang isa na namang magaling na tao. Poprotektahan niya si Diwa kahit ano pa ang mangyari. Kahit pa sa paraang hindi nito maiintindihan. Kinabukasan, narinig ni Diwa ang dalawang kasamahan na nag-uusap malapit sa kanyang cubicle. Hindi alam na nandoon siya. Narinig mo ba? Siya daw ang kinuha para sa San Mateo project. Oo nga. Well, ganyan talaga. Pag may special relationship ka kay Sir Lakan, mabilis ang promotion. Napayuko si Diwa sa kanyang lamesa. Ramdam ang bawat salita na parang isang sampal. Ang tagumpay na inaakala niyang pinaghirapan niya ay biglang nabahiran ng dumi. Ang bagong simula na kanyang inasam ay nabalutan na ngayon ng anino ng pag-aalinlangan. At sa kanyang opisina sa itaas, si Lakan Magdiwang na walang kamalay-malay sa mga bulungan ay nagsisimula ng gumawa ng mga hakbang para protektahan si Diwa, mga hakbang na lalo lang magpapatibay sa kasinungalingang pinaniniwalaan na ng lahat. Ang mga bulong sa pasilyo ay hindi huminto. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Naririnig ni Diwa ang biglang pagtahimik kapag pumapasok siya sa pantry. Nakikita niya ang mga nag-iiwasang tingin kapag naglalakad siya sa hallway. Bawat ngiti, bawat papuri mula sa mga kasamahan ay tila may nakatagong pangungutya. Ang galing ng idea mo, Diwa. Guoran inspired ka. Congrats sa'yo, ha? Bilis mo talagang makuha ang tiwala ng management. Sa halip na magpaapekto, ibinuhos ni Diwa ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa San Mateo project. Ang cubicle niya ang laging unang may ilaw sa umaga at huling namamatayan yung ilaw sa gabi. Ang kanyang lamesa ay puno ng mga sketch, mga 3D model at mga tasa ng kape. Ito ang naging sandata niya. Bawat linya na iginuguhit niya, bawat solusyon na naiisip niya ay isang patunay sa kanyang kakayahan. Hindi niya kailangan ng awa ni numan. Mula sa kanyang glass-walled office, palaging nakamasid si Lakan. Nakikita niya ang pagsisikap ni Diwa. Isang bahagi niya ang gustong bumaba at sabihing,
Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo. Naniniwala ako sa'yo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging natatakot at nasanay magkontrol, ay pinipigilan siya. May mga gabing nag-aabang siya hanggang sa makita niyang patay na ang ilaw sa cubicle ni Diwa bago siya umuwi. May mga umagang nag-iiwan siya ng isang tasa ng mainit na kape sa mesa nito bago pa man ito dumating, na ipinapalabas niyang galing sa office utility. Maliit na mga bagay, mga paraan niya ng pag-aalaga mula sa malayo, at may mga sandaling hindi niya mapigilan ang sarili. Isang gabi, nakita niya itong nakasubsob sa lamesa, nakatulog dahil sa pagod. Dahan-dahan siyang lumapit. Inalis niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa sandaling iyon, hindi ito si Architect Sikatuna, ang empleyado niya. Ito si Diwa, ang babaeng nasaktan na nakilala niya sa bar. Ang babaeng nagpakita ng tapang na hinahangaan niya. Kinuha niya ang kanyang coat at maingat na ibinalabal sa mga balikat nito. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Nagising si Diwa sa lamig. Napansin niya ang coat na nakabalabal sa kanya. Panlalaki. Amoy pamilyar. Amoy ng pabango ni Lakan. Agad na kumabog ang dibdib niya. Isang bahagi niya ang kinilig, ngunit isang mas malaking bahagi ang nainis. Bakit kailangan niyang gawin ito? Hindi niya kailangan ng tagapag-alaga. Samantala, si Rico Valencia ay hindi tumitigil. Sa isang mamahaling restaurant, nakikipagpulong siya sa CEO ng kalabang kumpanya ng arkitektura, si Nagtala. I can give you inside information about the San Mateo project. Sabi ni Rico, may mapanlin lang ng ngiti. All I want in return is for you to make sure Arkitektura si Nagtala loses the bid and make it look like their new architect, my dear cousin, is the one who messed up. Hindi alam ni Rico na isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Lakan ay nasa katabing mesa lamang, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Agad na ipinarating ang impormasyon kay Lakan. Nang gabing iyon, kumilos si Lakan. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, isang tawag sa tamang tao, isang pag-uusap sa likod ng mga kurtina. Kinaumagahan, bago pa man makagawa ng hakbang ang kalabang kumpanya, isang article ang lumabas sa isang business journal na nagbubunyag ng tangkang corporate sabotage na nag-uugnay sa kanila at sa isang disgruntled executive mula sa Sikatuna Holdings. Ang iskandalo ay sumabog at ang banta sa proyekto ni Diwa ay napigilan bago pa man ito magsimula. Wala sa mga ito ang alam ni Diwa. Ang alam niya lang ay ang araw ng kanyang presentasyon sa kliyente. Pumasok siya sa boardroom na may kumpiyansa. Sa harap ng mga board member ng San Mateo, inilatag niya ang kanyang vision. Hindi lang ito isang gusali, ito ay isang breathing space sa gitna ng syudad. Bawat salitang binitawan niya ay puno ng passion. Bawat slide ng kanyang presentation ay nagpapakita ng kanyang henyo. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, tumayo ang chairman ng San Mateo at nag-alok ng isang palakpakan. Brilliant, Miss Sikatuna. Simply brilliant. It's a yes from us. Isang alon ng kaligayahan ang bumalot kay Diwa. Tagumpay. Isang malinis na tagumpay. Ngumiti siya sa lahat at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Lakan na nakatayo sa likod, nakasandal sa pader. Walang ngiti sa mukha nito, ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Paghanga. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Diwa sa kanyang cubicle, lumulutang pa rin sa alapaap. Habang nagliligpit siya ng kanyang gamit, aksidente niyang natabig ang isang folder sa sahig. Nagkalat ang mga papel. Habang pinupulot niya ang mga ito, isang email printout ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi ito para sa kanya. Ito ay isang kopya ng email mula kay Lakan para sa Head of Security na may petsang 1 linggo na ang nakalipas. Subject: Special Surveillance San Mateo Project. Please ensure all digital and physical data related to the San Mateo project,
Specifically, those handled by architect Diwa Sikatuna are under special surveillance. Monitor all incoming and outgoing communications related to the project. This is a top priority. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, ang lahat ng saya ay biglang naglaho. Special surveillance? Bakit? Dahil hindi siya pinagkakatiwalaan? Dahil sa tingin niya ay isa siyang risk? O dahil iniisip niyang hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang gawa? Dala ang papel. Nagmarcha siya papunta sa opisina ni Lacan. Hindi na siya kumatok. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Inilapag niya ang papel sa lamesa ni Lacan. Napatingin si Lacan sa papel at pagkatapos ay sa kanya. Walang gulat sa mukha nito. Bakit mo ako pinoprotektahan? Tanong ni Diwa. Ang bawat salita ay mabigat. Dahil ba naaawa ka sa akin? Dahil ba naaawa ka sa akin? Ang mga salita ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina ni Lacan, mas malakas pa sa kulog na nagsisimulang dumagundong sa labas. Tinitigan niya ang nag-aapoy na mga mata ni Diwa, ang dibdib nitong umaangat at bumababa dahil sa galit. At sa isang sandali, hindi si Diwa ang nakita niya. Nakita niya si Lyra, ang kanyang nakababatang kapatid, ang parehong apoy, ang parehong determinasyon, ang parehong talento. Napaiwas siya ng tingin, bumaling sa bintana kung saan humahampas na ang malakas na ulan. It's my responsibility to protect all my employees and company assets, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon. The project was high profile. It needed extra security. Huwag mo akong daanin sa mga corporate excuses mo, Lacan. Sigaw ni Diwa. Ang formalidad sa pagitan nila ay tuluyan nang nawala. This wasn't about the project. This was about me. Bakit? Dahil isa akong sikatuna na itinakwil? Dahil sa tingin mo, mahina ako at kailangan ng tulong mo? Hindi makasagot si Lacan. Dahil sa isang banda, tama si Diwa. Ngunit ang dahilan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inaakala nito. Flashback. 5 taon ang nakalipas. Hindi. Mali na naman. Sigaw ng isang dalagitang babae. Si Lyra, kapatid ni Lacan, nakaupo sa harap ng isang itim na grand piano. Sa edad na 18, isa na siyang piano prodigy, ngunit ang mukha niya ay puno ng pagkabigo. Lyra, okay lang yan. Magpahinga ka muna, sabi ni Lacan, na nakatayo sa may pintuan ng music room. Hindi, kuya. Malapit na ang international competition. Ayokong mapahiya. Hinampas ni Lyra ang mga tekladura ng piano. Lahat sila. Inaasahan na magaling ako. Sabi ng kritiko, masyado raw akong teknikal. Walang puso. Sabi ng mga kamag-anak natin, baka hindi ko kayanin ang pressure. Niyakap ni Lacan ang kapatid. Huwag mo silang pakinggan. Ako ang bahala. Poprotektahan kita sa kanila. At iyon ang ginawa niya. Kinakausap niya ang mga kritiko. Hinihiling na maging mas maingat sa kanilang mga review. Sinasala niya ang mga imbitasyon, tinatanggihan ang mga high-pressure na pagtatanghal. Inaayos niya ang lahat sa likod. Iniisip na tinutulungan niya si Lyra na mag-focus. Ang hindi niya nakita ay unti-unti niyang sinasakal ang kapatid. Isang gabi, bago ang pinakamalaking kompetisyon ni Lyra, nag-away sila. Bakit mo kinansela ang interview ko sa music magazine? Galit na tanong ni Lyra. Masyado silang agresibo. Ayokong ma-pressure ka. Sagot ni Lacan. Hindi mo ba naintindihan, kuya? Umiiyak na si Lyra. You're suffocating me. Tinatanggal mo lahat ng hamon. Tinatanggal mo lahat ng pagkakataon kong patunayan ang sarili ko. Kung magkamali man ako, gusto ko. Pagkakamali ko yon. Hindi dahil inayos mo ang lahat para sa akin. Ayoko na. Tumakbo si Lyra paakyat sa kanyang kwarto. Iyon ang huling pag-uusap nila. Kinabukasan na natagpuan nila si Lyra. Sumuko na, hindi sa kompetisyon, kundi sa buhay. Ang pressure na sinubukan niyang alisin ay napalitan ng isang mas malalang kalaban. Ang pakiramdam
na wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay. End of flashback. Lakan! Ang sigaw ni Diwa ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi ni Lakan. Ang boses ay basag. Then make me understand, giit ni Diwa. Pero hindi niya kaya. Ang pagsasabi ng katotohanan ay pag-amin sa kanyang pinakamalaking kabiguan, ang kasalanang habambuhay niyang dadalhin. It's my duty, that's all. Madiin niyang sabi. Muling isinuot ang maskara ng malamig na CEO. Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay parang isang sampal kay Diwa. Umiling ito, puno ng pagkabigo. Fine, kung yan ang gusto mo. Tumalikod ito at naglakad palabas. Ngunit bago tuluyang umalis, humarap itong muli. Para malaman mo, hindi ako katulad ng kung sino mang iniisip mo. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Naiwan sila ka na mag-isa. Ang multo ni Lyra ay tila nakatayo sa tabi niya. Bumubulong. You're making the same mistake twice. Kinabukasan, pumasok si Liwanag sa kanyang opisina. May dalang kape. Nakita niya ang kaibigan na nakatingin lang sa malayo. Hindi natulog. Nag-usap kami ni Diwa, sabi ni Lakan. Bumuntong hininga si Liwanag. At hulaan ko, hindi mo sinabi ang totoo. Umupo siya sa tapat ni Lakan. Lakan, she's not Lyra. Mas matatag siya kaysa sa inaakala mo. Ang ginagawa mo, lalo mo lang siyang sinasaktan. Kailangan kong gawin to, wag. Kailangan kong siguraduhin na hindi na mauulit ang dati. Paano? Sa pagkontrol sa lahat, may mas malaki tayong problema. Tumawag ang Altus International. Ang Altus International, ang pinakamalaking kliyente na pangarap makuha ng bawat architectural firm. Anong sabi nila? Gusto nilang mag-imbita ng mga kumpanya para sa disenyo ng kanilang bagong Asia-Pacific headquarters. Isang landmark project, pero may kakaiba silang request. Nakita raw nila ang isang unsigned portfolio online, ang mga disenyo ng Lemerced Buildings, at gusto nilang malaman kung sino ang arkitekto sa likod noon. Sabi nila, kung nasa atin ang arkitektong yon, malaki ang tsansa nating makuha ang proyekto. Natigilan si Lakan. Alam niya kung kaninong portfolio iyon. Lakan, sabi ni Liwanag, ang boses ay seryoso. This is her chance. A clean slate. Huwag mo na itong pakialaman. Hayaan mo siyang manalo ng patas. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Lakan. Isang baluktot na ideya na sa tingin niya ay solusyon. Tama ka. Kailangan niya ng isang malinis na panalo. Isang panalo na walang kahit sinong makakapagduda. Tumayo siya. Magpapatawag ako ng isang internal design competition. Anonymous submissions. Ang mananalo, ang magiging representative ng arkitektura sinagtala para sa Altus Project. Tiningnan siya ni Liwanag, puno ng pagdududa. Lakan, anong binabalak mo? I'm giving her a chance to prove herself, sabi ni Lakan. Pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Sa isip niya, gagawin niya ang lahat para manalo si Diwa, para ibigay sa kanya ang tagumpay na ito. Hindi niya naiintindihan na sa paggawa noon, ninanakaw niya ang pinakamahalagang bagay, ang karapatan ni Diwang manalo dahil sa sarili niyang galing. Kinahapunan, isang memo ang ipinadala sa lahat ng empleyado. Inaanunsyo ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng arkitektura sinagtala at ang isang internal, anonymous na kompetisyon para piliin ang pinakamahusay na disenyo. Para sa lahat, ito ay isang kapana-panabik na pagkakataon. Para kay Diwa, ito ang pagkakataong hinahanap niya para patahimikin ang lahat ng bulungan. Para kay Lakan, ito ang simula ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Naging isang ermitanyo si Diwa Sikatuna. Ang kanyang apartment ay naging isang lungga ng paglikha. Ang mga pader ay napuno ng mga preliminary sketch.
Ang sahig ay nagkalat ng mga maliliit na modelo na gawa sa karton. Ang kanyang pagtulog ay naging pira-piraso na lang. Madalas ay ginigising siya ng isang biglaang ideya sa gitna ng gabi. Ang kanyang pagkain ay kape at tinapay na lang na kinakain sa harap ng computer. Isinantabi niya ang lahat. Ang mga bulong, ang pagdududa, ang komplikadong nararamdaman niya para kay Lacan. Ang tanging mahalaga ay ang disenyo. Ang Altus International Headquarters. Isang gusali na hindi lang magiging isang istruktura ng bakal at salamin, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Iyon ang naging konsepto niya. Isang vertical garden city, isang gusaling humihinga na may mga halaman at talon na dumadaloy sa loob mismo nito. Isang santuwaryo sa gitna ng magulong syudad. Bawat linya na kanyang iginuhit ay may kasamang pawis at panalangin. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan sa lahat, lalo na sa sarili niya, na ang kanyang talento ay tunay at hindi nangangailangan ng tulong o awa mula kanino man. Sa opisina, abala rin ang lahat. Ang bawat arkitekto ay nagkukulong sa kani-kanilang mga mundo, bumubuo ng kani-kanilang mga obra. Ang kompetisyon ay naging isang tahimik na digmaan ng talino at pagkamalikhain. Isang hapon, habang nag-uusap sa kanyang opisina, sina Lacan at Liwanag, isang email ang pumasok sa inbox ni Lacan. Galing ito sa Vice President ng Altus International, ang kanyang personal na kakilala. Subject: Re. Anonymous Portfolio. Lacan, my friend, the board was unanimous. We fell in love with Portfolio X even before you announced your internal competition. The architect behind the Lemurst buildings. That's the artist we want. Regardless of your competition's outcome, we are strongly leaning towards him or her. Just tell me you have this person in your firm. Napatitig si Lacan sa screen. Ito na. Ang kumpirmasyon. Ang tagumpay ni Diwa ay halos nakasulat na sa mga bituin. Isang malinis, hindi mapag-aalinlangan ang tagumpay. Lacan, anong sabi? Tanong ni Liwanag na nakapansin sa kanyang pananahimik. Pinakita ni Lacan ang email. Ngumiti si Liwanag. This is it. This is perfect. Lacan, just tell her the truth. Ipakita mo sa kanya ang email na ito. This will clear everything up. She'll understand na pinili siya dahil sa galing niya, hindi dahil sa'yo. Tumango si Lacan, ngunit sa kanyang isip, ibang plano ang nabubuo. Ang multo ni Lyra ay bumubulong na naman. Paano kung may mangyari? Paano kung may magsabotahe? Paano kung sa huling sandali, hindi siya ang manalo sa internal competition at mawala ang pagkakataon? Hindi. Kailangan niyang siguraduhin. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi pa ngayon wag, sabi ni Lacan. Hayaan nating matapos ang kompetisyon. It needs to be official. It needs to look fair. Look fair. Lacan, it is fair. Siya na ang pinili. Giit ni Liwanag. Nakakaramdam ng kaba sa tono ng kaibigan. Ngunit hindi na nakinig si Lacan. Ang takot na muling magkamali ay mas malakas kaysa sa anumang lohika. Sa kanyang isip, ang pagprotekta sa tagumpay ni Diwa ay nangangahulugan ng pag-orkestra nito para walang puwang sa anumang pagkakamali. Dumating ang araw ng pag-aanunsyo, ang lahat ng empleyado ay nagtipon sa main hall. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Ang mga anonymous na entry ay nakapaskil sa mga board. Bawat isa ay may code number lamang. Nakatayo si Diwa sa isang sulok. Ang puso niya ay dumadaguundong. Hinanap niya ang kanyang gawa, ang entry number 027. Sa tabi nito ay ang mga gawa ng mga senior architect na hinahangaan niya. Para sa kanya, ang mapabilang lang dito ay isa ng karangalan. Umakyat si Lacan at Liwanag sa maliit na entablado. Kinuha ni Liwanag ang mikropono. Good afternoon, everyone. We would like to thank you all for your hard work and brilliant submissions. It was an incredibly tough decision.
Habang nagsasalita si Liwanag, lumingon si Diwa at nagtama ang kanilang mga mata ni Lakan. Isang kakaibang tingin ang ibinigay sa kanya ni Lakan. Hindi niya ito mabasa. Para itong pinaghalong paghanga, lungkot at paumanhin. But in the end, the board, along with our initial consultation with the client, has chosen one design that truly captures the vision of the future. The winner of the Altus International Headquarters Design Competition. And the new project lead is a big round of applause for the architect behind entry number 027. Sa isang sandali, hindi nagproseso sa isip ni Diwa. Entry number 027? Ako yon. Nagsimula ang palakpakan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mga katrabaho, ang mga senior architect, ang mga taong nagbulungan sa likod niya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi mailarawan sa saya. Napatunayan niya. Sa wakas, napatunayan niya. Congratulations, Architect Diwa Sikatuna, sabi ni Liwanag. May tunay na galak sa kanyang boses. Naglakad si Diwa papunta sa entablado. Tila lumulutang. Nakipagkamay siya kay Liwanag at pagkatapos ay kay Lakan. Mahigpit ang hawak ni Lakan sa kanyang kamay at may ibinulong ito na siya lang ang makakarinig. You deserve this. Sa gitna ng palakpakan at pagbati, isang boses ang narinig mula sa may pasukan ng hall. Isang boses na puno ng lason at panunuya. Of course, she won. Lumingon ang lahat. Doon, nakatayo si Rico Valencia. Nakasuot ng isang mamahaling suit, may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mga labi. Naglalakad siya palapit. Hindi pinapansin ang mga security na sumusubok siyang pigilan. Huminto siya sa harap ng ilang kasamahan ni Diwa at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat sa paligid. Everyone knows the CEO's favorite always wins. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng selebrasyon. Ang palakpakan ay humina at napalitan ng mga bulungan. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang matamis na tagumpay ni Diwa Sikatuna sa isang iglap ay naging abo sa kanyang bibig. Ang proyektong dapat sana'y maging patunay ng kanyang karangalan ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kahihiyan. Nakatayo si Diwa sa entablado, ngunit ang pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng lupa. Nilalamon ng mga tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang bawat pares ng mata ay tila nang huhusga, nagpapatunay sa kasinungalingang matagal na nilang pinaniniwalaan. Ang kanyang tagumpay, ang pinaghirapan niya gabi-gabi, ay naging isang malaking biro. Nakita niya ang galit sa mukha ni Lakan habang papalapit ito kay Rico. Security! Get him out of here! Ngumisi lang si Rico. Why? Afraid the truth will come out, magdiwang? Hindi na nakapagtimpi si Diwa. Bumaba siya ng entablado, dumaan sa gitna ng mga nagbubulungang katrabaho at hinarap ang kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha ng saya, ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Umalis ka dito, Rico. Bakit, pinsan? Ayaw mo bang malaman ng lahat kung paano ka umakyat sa posisyon mo? Kung sa bagay, sanay ka na dyan. Ang paggamit sa iba para makuha ang gusto mo. Hindi na niya pinakinggan ang iba pang sasabihin nito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi sa kanyang cubicle, kundi diretso sa elevator. Pindot. Pinakatuktok. Opisina ni Lakan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Lakan. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalab na galit dahil sa ginawa ni Rico. Diwa, I'm so sorry. I'll handle Rico. I'll make sure. Huwag! Putol ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Wala akong pakialam kay Rico. Ikaw. Ikaw ang gusto kong makausap. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay inilabas ang lahat ng sakit at pagdududa na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo.
Inayos mo to, di ba? Tanong niya. Ang bawat salita ay parang isang akusasyon. This whole competition, inayos mo para ako ang manalo. That's not true, sagot ni Lakan. Ngunit umiwas ito ng tingin. Huwag kang magsinungaling sa akin, Lakan. Sigaw ni Diwa. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Lumapit siya at kinuha ang tropeyo ng kompetisyon sa isang estante at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa pagbasag ng kanyang puso. I don't need your pity. Hindi ko kailangan ang tulong mo para manalo. Hindi ko kailangan na ipave mo ang daan para sa akin. I was just trying to protect you. Sigaw pabalik ni Lakan. Ang kanyang sariling emosyon ay sumabog na rin. Protect me from what? Tumawa si Diwa ng isang tawang walang saya. Protect me from what, Lakan? From failure? From the struggle? From success? From earning my own victory? Iyon ba ang tingin mo sa akin? Isang babaeng mahina na hindi kayang lumaban sa sarili niyang laban? Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa lahat ng tao, ikaw pa. Ikaw na nakakita sa akin nung gabing wala na akong lahat. Akala ko, sa lahat ng tao, ikaw ang makakaintindi na ang tanging gusto ko lang ay ang tumayo sa sarili kong mga paa. Ang sakit sa kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Lakan. Nakita niya ang pinsalang nagawa niya. Ang kanyang intensyon na protektahan ito ay naging sandata na sumugat dito ng malalim. Sinubukan niyang lumapit, hawakan ito. Diwa, please. Huwag mo akong hawakan. Umatras si Diwa. Tila ba ang pagdikit nito ay isang apoy na susunog sa kanya. Pumunta siya sa lamesa ni Lakan. Kumuha ng papel at ballpen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsusulat siya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang company ID mula sa kanyang leeg. Inilapag niya ang dalawa sa ibabaw ng lamesa ni Lakan. Isang maikling resignation letter at ang kanyang ID. Ano to? Mahinang tanong ni Lakan. Tila hindi makapaniwala. I quit, sabi ni Diwa. Ang boses ay walang emosyon. Naubos na. Mas gugustuhin kong maging mahirap na may dangal kaysa maging matagumpay dahil sa awa ng iba. Diwa, don't do this. We can fix this. Umiling si Diwa. There's nothing to fix, Lakan. Sinira mo ang tiwala ko. Pero ang mas masakit, sinira mo ang paniniwala ko sa sarili ko. At iyan ang isang bagay na hindi ko mapapatawad. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Naiwan si Lakan na nakatayo, nakatingin sa resignation letter, sa nabasag na tropeyo sa sahig, sa pangarap na sinubukan niyang protektahan, ngunit siya rin mismo ang sumira. Ang multo ni Lyra ay hindi na isang bulong. Isa na itong sigaw sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na sinasabi, "Sinira mo na naman." Habang naglalakad si Diwa palabas ng gusali ng arkitektura sinagtala, hindi siya lumingon pabalik. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tulad noong gabing una silang nagkita. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas. Naglalakad siya palayo, dala ang basag niyang puso, ngunit buo ang kanyang dangal. Ang screen ay nagdilim at isang text ang lumitaw. 1 taon ang lumipas, 1 taon. 365 araw ng pagbangon. Mula sa abo ng kanyang pag-alis, sa arkitektura sinagtala, itinayo ni Diwa Sikatuna ang sarili niyang mundo. Isang maliit, nagsisimula pa lang na design studio na pinangalanan niyang Diwa Designs. Ang kanyang opisina ay isang maliit na kwarto lang na inuupahan niya sa isang lumang gusali sa Makati. Sapat lang para sa isang drafting table at isang second-hand na computer. Ang kanyang mga kliyente ay hindi na mga dambuhalang korporasyon, mga may-ari ng coffee shop, mga pamilyang gustong magpa-renovate ng bahay, mga maliliit na negosyante. Ang mga proyekto ay hindi kasing laki at kasing glamorous, ngunit bawat isa sa kanila ay kanya. Mula simula
hanggang dulo. Bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay matamis. Bawat kabiguan ay isang aral na siya lang ang tumutuklas. Ma'am Diwa, ang ganda po ng disenyo niyo para sa cafe namin. Sobrang nagustuhan ng mga customer, sabi ng isang kliyente sa telepono. Ang boses ay puno ng tuwa. Ngumiti si Diwa, isang tunay na ngiti. Masaya po akong marinig yan, Mrs. Tan. Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakailang may mga gabing ang anino ni Lacan ay bumabalik. Nakikita niya ang mga proyekto ng arkitektura sinagdala sa mga magazine. Ang Altus International Headquarters na itinuloy ng ibang team gamit ang kanyang orihinal na konsepto. Maganda, malaki. Ngunit para sa kanya, kulang ng kaluluwa. Isang araw, dinalaw siya ni Liwanag Ocampo sa kanyang maliit na opisina. May dala itong isang sobre. "Wag, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Diwa. "I just wanted to see how you are," sabi ni Liwanag. Iginala ang tingin sa paligid. May paghanga sa kanyang mga mata. "And to give you this." Iniabot niya ang makapal na sobre. Binuksan ito ni Diwa. Isang tseke, isang napakalaking halaga. "Ano to?" "Royalty fees for the Altus project. It was your concept, your design." Lacan insisted. Sinabi niya sa board na kung hindi ito ibibigay sa'yo, aalisin niya ang pangalan ng arkitektura sinagtala sa proyekto. Tinitigan ni Diwa ang tseke. Ang perang yon ay kayang bumuhay sa kanyang studio sa loob ng 5 taon. Ngunit umiling siya at dahan-dahang isinara ang sobre. Pakisabi sa kanya, "Salamat, pero hindi ko kailangan." Isinuli niya ito kay Liwanag. "Kaya ko, sa sarili kong paraan." Nakita ni Diwa ang lungkot sa mga mata ni Liwanag. "He's not the monster you think he is, Diwa. He's just broken." Hindi sumagot si Diwa. 1 taon, 365 araw ng pag-iisa at pagsisisi. Ang arkitektura sinagtala ay mas naging matagumpay pa. Sunod-sunod ang mga parangal at malalaking proyekto. Ngunit para kay Lacan Magdiwang, ang bawat tagumpay ay may lasang abo. Ang kanyang opisina sa tuktok ng gusali ay naging isang malamig at malungkot na tore. Gabi-gabi, bago umuwi, dumadaan siya sa harap ng Altus International Headquarters. Ang dambuhalang gusali na dapat sana'y simbolo ng kanilang pinagsamang tagumpay ni Diwa ay naging isang monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bumalik si Liwanag sa opisina ni Lacan. Dala ang sobrang isinoli ni Diwa. Inilapag niya ito sa lamesa. "I told you so," sabi lang ni Liwanag. Hindi umimik si Lacan. Kinuha niya ang sobre at inilagay sa kanyang drawer, katabi ng isang lumang resignation letter at isang sirang tropeo. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas tahimik si Lacan, mas malayo. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho, isang paraan para takasan ang ingay sa kanyang isip. Ngunit kahit saan siya tumingin, nakikita niya si Diwa. Sa isang bagong bukas na cafe na may kakaibang interior, sa isang article sa isang indie magazine na nagtatampok sa mga rising star sa arkitektura. Ang kanyang maliit na Diwa Designs ay unti-unting lumalaki, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa purong talento. At sa bawat balita tungkol dito, may isang bahagi ni Lacan na masaya at isang bahagi na nasasaktan. Masaya dahil nagtatagumpay ito, nasasaktan dahil wala siya doon para makita ito. Isang gabi, sa eksaktong anibersaryo ng pag-alis ni Diwa, hindi na niya kinaya ang bigat sa kanyang dibdib. Nag-drive siya ng walang direksyon hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na eskinita. Dapit Hapon Bar. POV both. May mga lugar na tila isang portal pabalik sa isang sandaling nagpabago ng lahat. Para kay Diwa, ang pagbabalik sa Dapit Hapon Bar ay hindi planado. Katatapos lang ng isang matagumpay na proyekto, gusto niyang mag-celebrate mag-isa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang bar na yon ang pumasok sa kanyang isip. Pumasok siya at ang amoy ng lumang kahoy at whiskey ay sumalubong sa kanya.
Ang jazz music ay pareho pa rin. Ngunit sa paglingon niya sa counter, sa eksaktong upuan kung saan siya nakaupo, 2 taon na ang nakalipas, nakita niya ang isang pamilyar na likod. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa parehong sandali, naramdaman ni Lacan na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa gitna ng tahimik na bar, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang nakaraan at kasalukuyan ay muling nagbanggaan. Walang salitang namutawi. Tanging ang bigat ng isang taong lumipas, ang sakit ng mga hindi nasabing salita, at ang tanong kung mayroon pa bang pagkakataon para itama ang lahat. Sa loob ng 1 taon, araw-araw na inensayo ni Lacan sa kanyang isip ang sandaling ito, kung paano siya hihingi ng tawad, kung ano ang mga tamang salita na sasabihin. Ngunit ngayon, nakaharap na niya si Diwa. Lahat ng iyon ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang bigat ng kanyang pagsisisi ang natira. Diwa, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Upo ka. Nag-alinlangan si Diwa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumalikod at umalis. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Lacan, isang pagod, isang kalungkutan na hindi niya nakita dati, na pumigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa upuan sa tabi nito. May isang bakanteng upuan sa pagitan nila. Sumenya si Lacan sa bartender. 2 whiskey, double. Tumingin siya kay Diwa. Kung ayos lang sa'yo. Tumangulang si Diwa. Inilapag ng bartender ang mga inumin. Ang ambar na kulay ng alak ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar. Bago ka magsalita, nagsimulang muli si Diwa. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Kung hihingi ka ulit ng tawad dahil pinrotektahan mo ako, mas mabuting wag na lang. Tanggap ko na, let's just move on. Umiling si Lacan. Hindi iyon ang kasalanan ko sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. Tinitipon ang lahat ng kanyang lakas. Diwa, mayroon akong kasalanan sa'yo. Hindi ang kasalanan na iniisip mo. Kinuha ni Lacan ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang pag-click, inilapag niya ito sa bar counter sa harap ni Diwa. Nasa screen ang isang kopya ng email. Ang email mula sa Altus International na may petsang bago pa man ganapin ang internal competition. Napakunot ang noo ni Diwa habang binabasa niya ito. The board was unanimous. We fell in love with Portfolio X, the architect behind the Lemurst buildings. That's the artist we want. Regardless of your competition's outcome, we are strongly leaning towards him or her.